Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Adi, ang pinakabago ngan labas nga mga notisya sa pangurason. Mga panitabo sa sunod ngan gawas sa natunasod. Morning Report. Ngan yan na, Adi, ang iyo tag notisya. Hoping aga, Pilipinas. Adin aton mga balita sa Morning Report sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog, yan na adlaw Miyerkules, October 15, 2025. Para sa aton mga laray uluhan, probinsya sa Samar, mas ginparigon ang kampanya kontra dengue. Pagtapos sa 4-day on-site visit sa National Library of the Philippines sa Samar, naging Manilampuson. School vehicle gin-turnover sa Kalbayog LGU sa Pilar National High School.
PLGU Northern Samar na kumpleto na ang rehabilitasyon sa Disaster Access Road sa Bungto, San Bubon. Katukiban sining nga mga balita o iba pa nga detalye ato nagsusunod kahumanlasan pipera ng mga pahibaro. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Albayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito kaya dapat may alam tayo. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Para sa detalye sa mga balita lokal, probinsya sa Samar, mas ginparigon ang kampanya kontra dengue. Pagtapos sa 4-day on-site visit sa National Library of the Philippines sa Samar, naging manilampuson. Pamatian tan detalye, matikang Kansuzat Pretensyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Manilampuson nga nagtapos ang upat ka adlaw nga on-site visit sa National Library of the Philippines o NLP, kaupod ang Samar Provincial Library o SPL nga nagtutuyo nga buhion og pabaskugon utro ang mga public library sa lalawigan sa Samar. Sa katapusan nga adlaw san era pagbisita, ginkadtuan sa duha nga grupo at nabibilin nga upat nga munisipalidad sa era itinerary nga mauan hinabangan, Paranas, Mutsyong ngan Yabong. Magkabulig nga ginhisgot sa SPL o NLP, kabulig ang mga lokal nga opisyal ang mga pitad para sa utro nga pag-abri og pagparigon sa mga public library sa kada bungto. Apisar nga natapos na ang on-site evaluation sa NLP sa Samar, magpapadayon naman ang irapakigsumpayan sa SPL. Basar sa duha nga ahensya, ini pala ang tinikangan sa mas marigon nga sumpayan para sa mas makusog nga network sa mga library sa bug-os nga lalawigan nga usa nga pitad sa mas hilawig nga kinaadman og serbisyo para sa kada Samarnon. Sa lain pa nga balita, agud mas mapakusog pa ang mga pitad kontra sa sakit nga dengue, nagdumara sa Dengue Consultative Meeting ang Provincial Health Office sa Samar sa Tandaya Conference Room. Gintambungan ini sa mga sanitation inspectors, dengue coordinators, kan iba pa nga mga key stakeholders, matikang sa mga magkadordelain nga parte sa lalawigan. Gintukib sa meeting ang mga importante nga update kasumpay sa dengue surveillance, vector management, ngan mga public awareness campaign nga nagtutuyo nga maproteheran ang kalibsugan sa kada Samarnon. Ginatagan doon liwat durante sa meeting ang importansya sa pakikiusa ngan padayon nga kooperasyon sa mga lokal nga gobyerno o komunidad agon malikyan ang paghitaas sa kaso sa dengue dinabinayana nga panahon sa tag-uran.
Pulos naman ang pagpasalamat sa Provincial Health Office sa gobyerno probensyal sa waray undang nga pagsuporta sa mga panlawas nga programa sa lalawigan. Sa padayon nga pagbubligay sa gobyerno ngan mulupyo, ginlalauman nga mas magiging marig-on ngan epektibo ang kampanya kontra dengue sa Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Nakaangkla sa sakay na program sa LGU Kalbayog, formal nga gin-turnover sa syudad ano sa nga school service vehicle sa Pilar National High School. Ini para pag-empower sa komunidad ug pagsigurado nga ang mga kabataan sa syudad ang magkakamayada pantay nga akses sa edukasyon, pinaagi sa pagkamayada libre ug matatapuran nga serbisyo pagtaga-transportasyon. Magiging consistent ug talwas ang pagbiyahe sa mga kabataan biskan na pa man kakarayo sa distansya ug agianan. Ilarom sang programa ang LGU ang manginginano san pangasolina, pasweldo sa driver ug maintenance san sarakyan. Usa na ang Pilar National High School sa nagtitikad ako nga network san mga benepisyaryo san Kalbayog, refleksyon san bisyon san LGU sa inklusibo ug paghatag prioridad sa mga estudyante nga klase san pangobyernuhan. Balita sa Northern Samar. Nakumpleto na sa gobyerno probinsyal sa Northern Samar ang rehabilitasyon sa access road sa Barangay Santander sa munisipyo San Bobon nga sadto na apektuhan sa kalamidad. Ginponduhan ilarom sa Economic Development Fund ang proyekto may ada slope protection, road repair ug canal lining works. Ini para malikyan ang pag-ana sa tuna kundiin masisigurado ang pag-travel sa mga motorista o pedestrians bisan sa panahon sa bagyo o makusog nga pag-uran. Ang rehabilitated nga access road ang magseserbe nga matatapuran nga kalsada nga magkokonekta sa barangay Iduran o barangay Santander pakadto sa town proper San Bobon. Ang nasabi nga mga komunidad ang naka-eksperyensya sa grabe nga pagbaha tungod sa pag-agi sa mga bagyo. Sa pagbalik sa aton balita ay Quezon City, utro na ka-record kaso sa neonatal tetanus. 28 nga testigo nagpasalikway sa reklamo sa panlugos kontra kan Marikina Representative Marcy Chodoro. Mga senador, ginsita ang PCAB tungod sa diri pagbawi sa lisensya sa mga kumpanya nga nadadabi sa flood control anomaly. Ngan Congressman Kiko Barzaga, posible umatubang sa Ethics Committee tungod sa diri pag-atender sa hearing. Ang detalye igsusunod kahumanlasan pipera nga mga pahibaro. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M. Makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi. Lalo na sa fake news. M. Mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G. Go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas.
Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Para sa aton mga balita nasyonal, ginbubuhat na sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division ang case investigation kahuman may report ang unang nga kaso sa neonatal tetanus sa syudad yan nga tuig 2025. Base sa report, nakitaan ang minasusan sa mga sintomas sugad sa pagkuriot sa paghinga, paninigasan kalamnan, waray unda nga pagtinangis, pagiging irritable o kumbulsyon. Nagawas sa investigasyon nga waray nakapagpa-prenatal check-up ang iroy ug waray bakuna nga tetanus toxoid sugad man sa balayla ginanak ang bata pinaagi sandiri lisensyado nga tagapaanak butang nga mahugot nga gindidiri sa syudad. Padayon niya na nga ginmo-monitor sa mga doktor ang kamutangan sa minasusan para masigurado ang dagmit nga pagtambal. Ang pinakaorhi nga kaso sa neonatal tetanus sa Quezon City ang report pa sa Disyembre 2023. Nag-atender si Marikina Representative Marcy Chidoro sa preliminary investigation sa Department of Justice kasumpay sa mga reklamo nga acts of lasciviousness o rape by sexual assault kontra sa iya. Base sa abogado niya nga si Attorney Alma Malyonga, ginpakita nera sa panel of prosecutors ang mga ebidensya ug testimonya sa 28 nga testigo nga nagpapamatuod nga umano imposible nga mahitabo ang mga akusasyon. Paghatag doon ni Malyonga, may mga dokumento sira nga nagsisiring nga aadto sa ibang lugar si Chidoro sa oras ug adlaw nga ginsisiring sa mga complainant. Ginsumite luwat nira ang sinumpaang salaysay ni Chidoro ug san mga testigo sa DOJ. Naglalaom ang kongresista nga pinaagi san patas ug transparent nga investigasyon mahihibaruan ang kamatuoran. Pahayag nira, klarado sa era mga ebidensya nga waray tsansa para mahitabo ang ginsisiring nga krimen. Mahihinumduman nga ginreklamo si Chidoro san duha nga anay close-in security tungod san umano nga pag-aabuso. Ginkwestiyon sa piperang senador ang Department of Trade and Industry DTI kahuman gumawas sa hearing sa Senate Subcommittee on Finance nga diri lagi hapon na babawi sa Philippine Contractors Accreditation Board ang lisensya sa Wawaw Builders ug Sims Construction Trading mga kumpanya nga nadadabi sa flood control anomaly. Sigon kan Senador Amy Marcos, nagpapabilin nga aktibo pa ang lisensya sa duha nga kumpanya online bisan pagin patuman sa DPWH ang lifetime ban kontra sa ira. Eksplikar naman ni PCAB Executive Director Sergio Retome, diri pa ninira na babawi tungod waray pa bago nga PCAB board kahuman mag-resign ang tulo nga miyembro sa board. Ginalauman nga dayon nga magre-rekomendar ang mabubutang nga bago nga board para ma-revoke ang mga lisensya sa mga kumpanya nga nadadabihan. Samtang, suhestyon ni Senador Sherwin Gatchalian nga pahilawigon ang penalidad sa mga kumpanya nga nadadabi sa korupsyon, lakip na ang pagdiri sa mga shareholders nga utro makakuha sa lisensya.
Posible masambahan kaso sa House Committee on Ethics and Privileges si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga tungod sa diri pag-atender sa hearing sa komite. Sigon kan committee chairperman Representative J.C. Abalos, kintatagan pa ni Ratchansa si Barzaga nga mag-eksplikar sa iya sitwasyon como parte sa due process. Paghatag doon ni Abalos, may katungod ang kongresista nga ipanalipod ang kalugaringon pero may kasugbong nga kabaratunan ang nanuman nga desisyon nga bubuhaton lakip na ang diri pag-atender sa hearing. Biskan waray pasigurado nga pinalidad nga naghuhulat, gintagan doon ni Abalos nga ginlalauman sa kada miyembro san Kamara ang pagrespeto sa proseso ug mapasidungganon nga representasyon sa distrito. Sa pagkayna, ginhuhulat pa sa komite ang written response tikang sa kampo ni Barzaga ug iba pa nga miyembro sa National Unity Party. Kundiri magmalampuson ang reconciliation, magpapadayon ang deliberasyon sa Ethics Committee nga target maresolba ang issue sa sulod sa 60 Dias. Nanawagan ang Department of Transportation sa mga lokal nga airline nga i-waive o diri na magpabayad sa rebooking ug cancellation sa mga pasahero nga naapektuhan sa magnitude 7.4 nga linog sa kadagatan sa Davao Oriental sa Oktubre 10. Sigon kan Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, ini nga panawagan ang subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga mit nga mabuligan ang mga residente nga apektado san kalamidad. Sa gingawas nga advisory sa Civil Aeronautics Board, CAB, ginaghat ang mga airline nga magpatuman flexible ug compassionate measures lakip ang pag-waive san baraydan ug dagmit nga refund san pamasahe. Ginaghat liwat san DOTR ang mga lokal nga carrier nga mag-alutaga libre nga cargo space para sa mga relief goods o humanitarian supplies para mapadagmit ang pagpadangat bulig sa mga lugar nga grabe nga naapektuhan sa linog. Nangamuyo si Commissioner Ariel Nepomuceno sa Bureau of Customs san usa nga dialogo sabot nga sa US Embassy ug American Chamber of Commerce of the Philippines para pagharampangan ang report sa US State Department Investment Climate Report 2025 nga nagtutudlok sa isyu sa korupsyon kumuulang sa pag-invest sa nasod. Gintagan doon ni Nepomuceno nga antis ang presenteng liderato sa BOC gintikangan na ang pagpatuman hilawig nga reforma para pakusgon ang transparency, accountability ug professionalism sa ahensya. Lakip sa mga pitad ang mahugot nga pagpatuman, no-take policy, pagdiri sa conflict of interest sa mga empleyado, pagsuspende sa letters of authority ug mission orders para markyan ang pag-abuso ug paggamit makabagong nga teknolohiya para sa mas epesyente nga operasyon. Sigon kan Nepomuceno, ang mga reforma ang baton sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga mawaksi na ang korupsyon sa gobyerno. Humakot unom nga mga pagkilala ang Pilipinas sa 2025 World Travel Awards Asia and Oceania Gala Ceremony. Mga pagkilala nga nakarawat, Asia's leading beach destination, ikawalo nga magkasunod nga tuig. Asia's leading dive destination, ikapito nga magkasunod nga tuig tikang 2019. Asia's leading island destination, back-to-back nga award ng Asia's leading tourist board para sa Department of Tourism. Para naman sa individual awards, Boracay, Asia's leading luxury island destination, back-to-back award ng Clark Freeport Zone,
Asia's leading meetings and conference destination. Ginpasalamatan ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang nakarawat nga pagkilala kung mapagpamatuod san padayon nga pag-uswag san turismo ug dedikasyon san mga tourism frontliners nga nag-offer world-class warmth ug hospitality. Gintagan doon liwat ni Frasco nga tangkod ang DOT sa bisyon nga parigunon ang posisyon san Pilipinas nga top global destination, makaporma mga trabaho ug igduso ang sustainable nga tourism growth. Balita sa ekonomiya, nagsarado sa 58 pesos 0.197 ang peso-dollar exchange kakulupad-law Martes, October 14. Nagluya ang value san piso kontra dolyar kung ikumpara sa orhi nga pagsarado sa 58 pesos and 27 centavos. Sa stock market naman, naghita sa 23.89 points o 0.39% ang Philippine Stock Exchange Index ug nagsarado sa 6,076.22 kakulupad-law Martes, October 14. Base sa datos sa Philippine Stock Exchange, umabot sa 6.1 billion pesos ang total value turnover, kundiin may ada 102 advances, 87 declines ug 62 unchanged issues. Sa foreign transactions, nag-report sa 3.32 billion peso foreign buying ug 3.67 billion foreign selling nga may net foreign selling nga por lo menos 345 million pesos. Balita sa langyaw, inukot-yukot ng mga trabahante sa Belgium ang nagpartisipar sa national strike o pagwelga kontra sa mga reforma o pagtitipid sa gobyerno ni Prime Minister Bart De Wever. Tungod sini, umundang ang operasyon sa mga bus, tram ug metro sa Brussels, kansilado ang kadamaan sa mga flight ug umundang ang shipping sa Antwerp Port. Gintututulan sa mga unyon ang paghataas sa edad sa pagreretiro ug paghamubo sa benepisyo. Por lo menos 80,000 katawo ang nagprotesta sa kabisera. Base pa sa General Federation of Belgian Labor, ang protesta ang para sa katungod sa bugos nga henerasyon. Para naman sa naton balita sports, Radyo Pilipinas Sports. Otro ang ginkilala sa global nga level sa CSGA, The Flash Centino, kahuman masungkit ang iya ikaduha nga kampyonato sa 2025 WPA Women's 10-Ball World Championship nga ginbuhat sa Bali, Indonesia. Una niya nga nadaugan ang titulo sa tuig 2023 ug diana tuig 2025 ginpamatud-an niya nga siya paghihapon ang reyna sa bilyar. Bisan nag-agi sa losers bracket, ginpakita ni Centino ang determinasyon ug focus ug ginperde ang reigning champion nga si Christina Katch sa Russia sa score nga 3-1. Ginsunuran san kadaugan kontra kan Wang Lingwang sa Chinese Taipei sa 3-2 ug ginpatumba si Sasha Lu sa China sa 3-0 para maksulod sa finals. Sa All-Filipina Championship match na kontra si Centino ug Rubilen Amit sa usa nga dikit nga laban nga nagtapos sa 3-2, pabor kan The Flash Centino. Sini nga kalampusan, si Centino ang ikaduhang nga Filipina nga may duhang world titles kasunod ni Amit nga nagdaog sa tuig 2009 ug 2013. Radyo Pilipinas Weather. Yun para naman sa update sa kamutangan sa aton panahon. Adian live report ni Ma'am Chanel Dominguez, weather specialist, tikang sa DOST Pag-asa Sentral.
Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, October 15, 2025. Discuss po muna natin ito ating satellite imagery. Sa ngayon, patuloy ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko dito sa may Central Luzon, Southern Luzon at buong Visayas. Meron din tayong northeasterly wind flow na nakakaapekto naman dito sa may extreme northern Luzon. Para naman sa update natin dito sa binabantayan nating low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito ay huling namataan sa layong 1,765 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, tumataas na yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours at posibleng pumasok ng ating PAR bukas at papangalanan natin itong Ramil. Ayon sa ating current forecast track, posible itong lumapit dito sa may northern Luzon at inaasahan din natin posible itong magpaulan dito sa malaking bahagi ng Luzon by weekend. Pero sa ngayon, malayo pa po itong low pressure area po natin, kaya posible pa rin pong magbago ang ating forecast track. Patuloy natin itong i-monitor, kaya mag-antabay tayo sa mga nilalabas na updates ng Pag-asa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot pa rin ng easterlies, malaking bahagi ng Luzon, particularly dito sa may Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Marinduque, Oriental Mindoro, kasama na ang Isabela, Aurora, Bulacan, pati na rin ang Nueva Ecija ay makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Para naman dito sa may Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte, dulot ng northeasterly wind flow, makakaranas sila ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains. Sa nalalabing bahagi naman ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at pati na rin dito sa may Central Luzon, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga panandili ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorm. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. Puerto Tuguegarao, 24 to 32 degrees Celsius. Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. Port Tagaytay, 23 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 29 degrees Celsius. Dito naman sa may Eastern Visayas, pati na rin dito sa Aklan, Capiz, Bohol at Cebu, makakaranas sila ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan din, dulot ito ng easterlies. Para naman sa nalalabing bahagi ng Visayas, pati na rin dito sa Palawan at buong Mindanao, makakaranas din naman sila ng maaliwalas na panahon, pero yun din po, mataas din ang tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Tacloban at Cebu, 26 to 30 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. Davao, 25 to 33 degrees Celsius. At Zamboanga, 26 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:47 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:36 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Ato nabatian ang live weather update, pinagi kan Chanel Dominguez, weather specialist tikang sa DOST Pag-asa Central. Oras naton 32 minutos na ang naglabay sa alas 6 san aga. Asyadton kabugusan sa naton mga balita sa morning report dinhi sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog, yana adlaw Miyerkules, October 15, 2025. Nakaupod naton sa Master Control sa Israel Taro ngan Engineer Joven Cardenas ngan sangaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navilon. Ako naman na iyo nakaupod Charmaine Perito Balvez. Otro kami nagpapasalamat sa niyo pagtambong ninhi sa atong programa. Shout out mo nga aga. Salamat sa pagpamati Franz Navarrete Probe, Rom Navales Tugunon, Victor Diguia Doroja,
Aida Abalye, and good morning Jennifer Gulmatico nga sa tanan nga mga nagkikita sa naton live sa Facebook ug YouTube Radyo Pilipinas. 71 days to go before Christmas. Happy Wednesday. Iyo pala na ibatiyan ang pinakabago ngan labas nga mga notisya. Halad, serbisyo publiko sa niyo istasyon, DYOG, Radyo Pilipinas, Kalbayog. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Philippine Broadcasting Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. 75 years of broadcast excellence. Ito po ang Philippine Broadcasting Service.